Okay, magandang araw po sa ating lahat at usapang pangkalusugan muna tayo ngayon. Sa araw na ito, naubusan na po ako ng guyabano, okay? Guyabano leaf o yung dahon. Ngayon, nagpapadala pa ako papunta dito sa Manila para magkaroon ako ulit ng guyabano. Okay? At gumawa ako ng paraan pala para may pamalit muna ako habang wala pa yung guyabano, dahon ng guyabano na pinapadala ko papunta dito. Ngayon, meron akong hawak dito na dahon. Alam ko pamilyar nyo ito sa mga taga Maynila o sa banda dito sa Maynila, okay? Ang tawag nila dito is banaba. So hindi ko alam sa probinsya namin sa Kabisayaan kung ano yung tawag nito sa Bisaya. Ganun pa man, base sa aking pananaliksik at pagre-research patungkol sa dahon na ito ay maganda din pala yung benepisyo niya na makukuha natin dito. Kaya ang gagawin nyo lang at kukuha kayo ng ilang dahon, okay? At ilagay nyo sa ganito. Ito kasi medyo electronic kasi ito. Namamatay itong kusa kapag umiinit na yung tubig. So, sa probinsya, ang alam natin, takuri ang meron dyan. Okay? At kahit ano yung pwede mong gamitin na pwedeng pang pakuluan. Ang importante, mapakuluan at gawin mong tsaa yung tubig niya. Okay? Mamaya pala, i-discuss ko mamaya yung mga benepisyo dito sa dahon na ito. Ayon lang din sa aking kakayahan at sa pagsaliksik na rin, pagre-research ko patungkol sa banaba. At stay tuned muna kayo dyan. Okay? Ganito lang naman ang gagawin yan. Ilagay nyo dito. Yan. Ilagay dyan. Ilagay nyo ng tubig. Tapos isalang nyo na. Okay? Saglit lang. Isalang ko lang muna. Tsaka paalala pala. Wala po akong sakit na malala. Kung kaya't ako nagiinom ng mga ganitong halaman para mabigyan ng kaunting proteksyon yung ating katawan. Kasi maraming mga bitamina na makukuha dito na hindi natin nakukuha sa ating kinakain. So kahit papano, malaki ang magiging tulong nito sa katawan natin. Libre, walang bayad. Okay? At pwede mo lang makuha kung saan-saan. Okay? Yan yung habol ko sa mga organic na halaman na ito na makakatulong talaga. At marami ng pag-aaral patungkol dito. Okay? Mamaya pagbalik ko, sabihin ko sa inyo kung ano yung benepisyo sa banaba na ito. Ang halamang banaba ay isang tree native sa Timog Silangang Asya. Ito ay malawak na kilala bilang isang katutubong lunas sa loob ng mga dekada. Nang unang pag-aaral at pananaliksik tungkol dito ay ginawa noong 1940. Ito ay kilala bilang banaba sa Pilipinas, ngunit tinutukoy din bilang isang crepe myrtle at Pride of India, giant crepe myrtle at queen's flower. Karaniwang tumutubo ang banaba sa mga tropikal na lugar at maaaring umabot hanggang 40 hanggang 60 talampakan ang taas. May spread na kumulang 30 hanggang 40 talampakan. Ang mga bulaklak nito ay kulay lavender, ay kilala sa kanilang kagandahan. Bukod pa rito, karaniwan para sa mga tao na magtanim ng puno ng banaba para sa treatment. Ngayon din sa mga layuning pang-aesthetic. Karaniwan ang mga dahon ng banaba ay ginagamit para sa mga layunin panggamot. Ito'y dahil naglalaman ito ng chlorosolic acid na maaaring makakatulong sa pagpapababa ng antas ng asukal sa dugo. Tingnan natin ang higit pang gamit at benepisyo ng banaba. Sa loob ng mga dekada, isa sa mga gamit at benepisyo ng banaba bilang isang katutubong lunas sa diabetes. Pakuluan ang mga dahon o ilagay sa mainit na tubig. Inumin ito katulad ng pag-inom mo ng mainit na tsaa. Sa mga araw na ito, ang dahon ng banaba ay anyong kapsula na at magagamit at sinasabing may mga naiulat na katulad na epekto ito sa mismong dahon ng banaba. Ang pagiging epektibo ng banaba ay sinasabing dahil sa mataas na antas ng chlorosolic acid sa mga dahon nito. Ang chlorosolic acid ay isang kilalang anti-diabetic na chemical. Sinusuportahan ng ilang pag-aaral na ang claim na ito ay natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagkuha ng banaba leaf extract ay humantong sa pinabuting insulin sensitivity. Nakakatulong ito sa pagpababa ng antas ng glucose sa dugo sa mga diabetics. Ang bunga ng puno ng banaba
ay nakakatulong din sa diabetes. Ngayon pa man, ang mga dahon ay mas karaniwang ginagamit para sa layuning ito. Ang banaba ay tinuturing din na pampababa ng timbang. Ang mga dahon ay pinaniniwalaan na makakatulong sa pagbabawas ng timbang at maaari itong inumin bilang isang tsaa o inumin sa anyong kapsula. Pinaniniwalaan na ang crusholic acid, ang aktibong sangkap ng banaba, ay nakakatulong na mapabuti ang metabolismo ng isang tao. Maaari itong magsulong sa pagbaba ng timbang ng tamang diet at ehersisyo. Kabilang sa mga gamit at benepisyo ng banaba ay nakakatulong sa treatment ng UTI. Ang mga dahon ng banaba ay ginagamit din minsan para gamutin ang mga infeksyon sa ihi. Ito ay dahil sa antioxidant at antimicrobial properties nito. Gayunpaman, mayroon lamang ito sa maliit na katibayan. Walang konklusibong pag-aaral na ginawa tungkol sa paggamit ng dahon ng banaba para sa infeksyon sa ihi. Ang mga bulaklak ng banaba ay ginagamit din minsan, subalit hindi kasing dalas tulad ng dahon, bilang isang folk remedy na may antioxidant at antimicrobial properties ang mga bulaklak. Ang mga ito ay karaniwang pinakuluan ng tubig upang kunin ang mga kemikal sa bulaklak. Ang balat ng banaba ay ginagamit din ayon sa kaugalian para gamutin ang mga pananakit ng tiyan. Walang naiulat na epekto pagdating sa pag-inom ng dahon ng banaba bilang supplement para makatulong sa diabetes. Gayunpaman, para sa mga buntis o sa mga nagpapasuso na ina, pinakamahusay na iwasan ang banaba. Ito ay dahil may kaunting pananaliksik tungkol sa mga epekto nito sa pagbubuntis o lactation. Habang sinusuportahan ng ilang pag-aaral ang pag-angkin na ang banaba ay makakatulong sa pagpapababa ng blood sugar, magandang ideya pa rin na makipag-usap sa iyong doktor tungkol dito. Okay? Hanggang dito na lang ating video. Sana may natutunan kayo. Mag-ingat po kayo palagi. Alagaan niyo po ang inyong katawan at maraming salamat.